So, ngayon pong month of February ay napag-uusapan ang patungkol sa pag-ibig at sa araw ng mga puso. Kaya ang ating pong mensahe ngayon ay may kinalaman sa pagsasaayos ng ating puso. So this month of February, we are talking about transformed heart. If you want to go the extra mile, you must have a transformed heart. Kung kayo po ay bibili ng sasakyan, yan man po ay second hand o yan man ay brand new, anong unang-una po ninyong tinitingnan? Tambutso ho? Kulay? Ilaw? Anong unang-una ninyong tinitingnan pag ho bibili ng sasakyan? Makina. Di mo ba? Tinitingnan ho ninyo ang makina. Kahit maganda ang kulay, maganda ang pintura, magandang ilaw, pero kung sira ang makina ay hindi makakalayo yung inyong sasakyan na bibilhin. At para malaman ninyo po, matest kung ang makina ay okay o hindi na okay, ay dapat inyong papaanda rin. Pag yan ay garal-gal ang tunog, talagang parang New Year, nagpuputukan, ay huwag nyo na akong bilhin. At yun inyong sasakyan ay hindi makakalayo. Gayon din po ang tao. God looks at the heart. Ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao, ang sabi ng Biblia. Panlabas na kanyo ang tinitingnan ng tao, pero ang Diyos ay sa puso natingin. At malalaman mo kapag ang isang tao ay may problema yan sa heart, pakinggan mo kapag yan ay nagsasalita. Pakinggan mo yan pag yan ay nagpray-pray. Pakinggan mo yan kung paano siya magkwento patungkol sa ibang tao. At madidiscover mo kung siya ay mayroong heart problem, or meron siyang galit, o meron siyang puot, o meron siyang jealousy, kapag siya po ay nagsasalita. Because the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, ngayon, napaka-importante, mga kapatid, ng heart transformation. Bakit po? Sapagkat ang pagtatagumpay o ang pag-failure ng isa pong tao ay nakabase yan sa kondisyon ng puso niya. Marami pong nag-start sa business, sa relationship, sa ministry, sa trabaho na maganda at maayos. Siguro may mga kakilala na kayo, nabalitaan na, o may na-encounter na kayo. Ang ganda nung simula sa ministry, kay Lord, very on fire, sa trabaho. Pero nung habang nagiging matagumpay at maging maayos ang buhay, bakit biglang ang kanyang sarili naiiba na? Naiiba na siya, naiiba na takbo ang kanyang buhay, naiiba na ang kanyang landas, at nalihis na siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi dahil hindi na-transform ang puso. God is more interested on what is happening in the inside, not in the outside. That's why heart transformation is very important matter to God. At gayon din po sa atin. Kung ikaw ay estudyante at gusto mong ikaw ay makapagpatuloy sa iyong pag-aaral, kailangan matransform ang iyong heart. Hindi lang puro yan jowa, kundi ang isang tao mayroong transformed heart ay lumalakad ng maayos sa tamang landas. So, last Sunday, we talked about the characteristic of having a transformed heart. So, una, kapag ikaw pala ay may transformed heart, ay you are quick to obey God. Madali kang sumunod. Napakahirap pong sumunod ng isang taong hindi ayos ang puso. Dahil siya ay mayroong stubborn heart at mayroon siyang pusong disobedient heart. Kaya sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and new spirit so that you can follow my commandments. Then another thing, na karakteristik ng meron pong transformed heart ay you treat other people well, other persons well. Kung maayos kang makitungo, maayos kang makisama, iniiwasan mo na ikaw ay makapanakit ng ibang tao. At masarap kasama at kakwentuhan lagi yung mga taong mayroong transformed heart. Magaan silang kasama, maayos silang kausap, at sila ay hindi sila madaling ma-open. Sila ay malawak ang mga pangunawa. Hindi sila mga mararamdamin, hindi sila matatampuhin, hindi sila magagalitin. Okay? Masarap silang kasama kasi masasaya sila.
Okay, then another thing, yung tao pong mayroong transformed heart, ang characteristic po niyan ay live a righteous life. Namumuhay siya ng matuwid. Kaya sabi ng Biblia, ang ginagawa ng isang tao ay mabuti kasi puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang ginagawa ng masamang tao kasi puno ng kasama ng kanyang puso. Kaya hindi maitatago kung ano ang laman ng puso. Sapagkat kung ano ang nakikita sa labas, inilalabas lang niya kung ano yung naando sa puso ng isang tao. Pwede nating maitago for a while ang laman ng ating puso, pero hindi natin ito maitatago ng matagal. Ito ay lalabas at lalabas kung ano ang tunay na laman ng puso po natin. Okay? So, ngayon po, first part ng ating pong message na transformed heart, ang pamagat naman po ng mensahe na akin pong i-share ay pinamagatan po nating, let God circumcise your heart. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let God circumcise your heart. If you want to have a transformed heart, you must allow God to circumcise it. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 30, verse 6. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Minsan po, may lumapit kay Jesus sa Mark chapter 12, verse I think 27 to 31. Isa po siyang teacher of the law at nagtanong po kay Jesus habang siya po ay nangangaral kung alin daw po ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Tapos, ang kinot ni Jesus na verse ay yung nasa Deuteronomy chapter 30, verse 6. Hear, O Israel, the Lord is one God. You should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So, sa dinami-dami-dami ng utos, aside doon sa Ten Commandments, marami pang mga utos-utos, bawal kainin ito, bawal kainin yun, bawal pumunta dito, yung bawal magsindi ng apoy pag during Sabbath day, yung mga 613 commands doon sa sa kautusan, sa Torah. Ang sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your might. Parang unfair naman yata, Pastor, bakit lahat na lang si Lord? Bakit all? Bakit lahat si Lord? Paano naman yung aking BF, yung BFF, tsaka yung aking BHF? Paano naman sila? Kung si Lord na lahat ang buong-buong pusong ating iibigin. For some reason, number one, hindi ka mapapahamak pag inibig mo ang Diyos ng buong puso. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka mapapahamak. Ibig sabihin, hindi ka mapapasama. Pag minahal mo ang Diyos. Dahil maraming tao umibig sa apam, napasama ang buhay. Hindi naman nila lahat, di ba? Umibig sa may asawa, umibig sa kung kanino, nang bigay ng todo-todo. At sa bandang huli, napasama, di ba? Pero, pag inibig mo ang Diyos ng buong buo, sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lugi. Sabihin mo, walang mawawala sa iyo. Yun po, pag inibig mo ang Diyos ng buong puso. Pangalawa na mangyayari sa iyong buhay, walang space si Satanas sa buhay mo pag inibig mo ng buong puso ang Diyos. Parang ganito, halimbawa, pupunta kayo ng Kalasyaw, di mag-aabang kayo ng jeep diyan. Ngayon, pag mayroong dumaang jeep at siksik at punong-puno, sasakay kayo doon o hindi? Bibitin. Hindi kayo sasakay. Bakit? Kasi puno na. Kaya ang gagawin po ninyo, mag-aabang kayo ng bakante. Kung maaari, yung walang laman at doon kayo sasakay. Do you get the point? Pag mayroong space sa puso mo na hindi nagmamahal sa Diyos, at pag mayroong space sa puso mo na mayroong pang ibang hangad, na hindi ang mag-glorify si Lord, that space will become a space of the enemy to demonize you or possess you. Kaya yung mga taong kalimitan na didemonize sila kahit Kristiyano na nakakargahan pa, it is because baka meron silang mga empty space na puwang sa kanilang puso. Kaya ang kaaway ay nakakapasok. Kung buong buo,
nasiksik ng pag-ibig ng Diyos, na puno ng ng kanyang mga banal na salita, ay wala na siyang masisiksikan. Wala na siyang magagawa kundi siya umalis. Kasi wala na siyang space. Ha? At ang pang-tatlo, ay malalayo ka sa sa kasamaan. Malalayo ka sa kasalanan. May iwas ka ng pagmamahal sa Diyos sa anumang mga tukso sa mundong ito. Yes, tayong lahat, we are subjected. Na pwede tayong matempt, pwede tayong matangay. Pero yung pagmamahal mo sa Diyos, yun ang magiging anchor mo para ikaw ay makaiwas o ikaw ay magtagumpay sa anumang mga tukso sa iyong paligid. Parang ganito lang yan, di ba? Maraming tukso sa paligid, sa opisina, kung saan-saan. Pero kung mahal mo ang pamilya mo, di ba? Hindi mo hahayaan na yung tukso ay magtagumpay sa iyong buhay. Yung pagmamahal mo sa iyong family, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, yun yung yun yung magiging harang mo, magiging hedge, magiging hedge. Ano ba yung bakod, protection mo, para hindi ka tuluyang doon sa tukso. Liban na lang kung mawala yung iyong pagmamahal sa iyong pamilya at sa iyong asawa. Gayon din, pag nawala ang pagmamahal mo sa Diyos, you will become a vulnerable to any kinds of temptation. Kaya, yung pagmamahal natin sa Diyos ay yun po ang magpo-protect sa atin sa lahat po ng kasamaan. Now, ang salita ng Diyos should be our guide and not our emotion day by day. Kasi yung iba po, they are driven by their emotion. Nabubuhay sila sa galit, sa puot, sa hinanakit, sa manang loob. They are driven, their emotion. Kaya nila ginagawa yon dahil gusto nilang maghigante, kaya ginagawa yon kasi gusto nilang meron silang patunayan, yung mga ganong mga bagay. But, if you want to live a peaceful life, kinakailangan ang salita ng Diyos ang siyang magkontrol sa iyong buhay. We must put the Word of God in the tablet, sabi po ni Solomon, in the tablet of our heart. Yung salita ng Diyos ay dapat sundin natin at hindi laging ang emosyon natin ang siyang lagi nating sinusunod. Diba, minsan, nasubukan nyo na ba na magbigay ng advices or advice isang tao patungkol sa kanyang feelings o patungkol sa kanyang nating relationship or patungkol sa kanyang mga decision na gagawin? Sabihin mo, just follow your heart. Just obey what is in your heart. Alam niyo po, mga kapatid, to follow, and to obey, always obey and follow our heart leads to distraction. Kapag lagi mong sinunod ang gusto ng puso mo, it will lead you into distraction. Basahin natin ang Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10. Ano sabi ng Bible? The heart is deceitful above all things. Madaya. Okay, ngayon okay, bukas hindi. And desperately sick. Sa ibang translation, desperately wicked. O sabi ng Bible ay, the Lord search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. So, ang reward, ang blessing, ibinibase din ng Panginoon yan sa kung ano yung sitwasyon o kalagayan ng iyong puso. Dahil pag hindi ayos ang iyong puso at binless ka ng Diyos ng malaki, baka hindi maging blessing sa iyo yung blessing. Baka ikapahamak mo lalo. Kaya if you want to receive great blessing, great success, at mga dakilang bagay na inaas mo kay Lord, ang unang-una mong dapat na ayusin sa iyong buhay ay ang iyong puso. Bakit? Dahil kahit po kayo'y manalo sa loto or mga charity sweepstake, pero hindi ayos ang inyong puso, you will end up miserable. Ang dami niyan. Kahit mag-search kayo sa mga Google, ang dami, majority of them. Meron din namang mga mangilan-ngilan na naging maganda rin, pero majority of them nagkaroon ng kaso, naging palaboy sa karsada at iba nakulong. Bakit? It is because they are not prepared for that big amount of blessing. Kaya ngayon, pinapadaan ka sa pagsubok, sa testing, sa kahirapan, sabihin mo sa iyong katabi, may inaayos lang si Lord sa loob mo. Pero, not all the time.
Hindi panghabang panahon na ikaw idadaan diyan. Pag ayos na ayos ka na, sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. You will receive a great reward coming from God. So, sa halip, instead of following your emotion, we must obey the word of God. Basahin po natin yung book of Numbers, chapter 15, verse 39. Remember all the commandments of the Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, remember all the commandments of the Lord. Yang context po diyan ay pinagagawa ni Lord ng tassel, ng balabal na may tassel, yun ay nagre-represent sa mga commandments ng Lord. Pambalabal na kulay puti, na may guhit-guhit na kulay blue. Tapos may tassel yon. To remember the word of the Lord, to do them, and not to follow after your own heart and your own eyes, which you are inclined toward after. Sundin daw natin ang salita ng Diyos, hindi yung gusto ng damdamin natin, ng isip natin na minsan, kadalasan, dinadala tayo nito sa kalikuan. Now, napakahirap po na sumunod sa utos ng Diyos kung ating puso ay rebellious. Napakahirap sumunod sa utos ng Diyos kung ating puso ay punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob, at punong-puno ng mga karumihan. Napakahirap sundin. Pero may paraan si Lord para ayusin ang ating puso. May paraan si Lord para itama at ayusin ang ating heart. Ano yon? Deuteronomy chapter 30, verse 6. Anong sabi? God will circumcise your heart. I-circumcise daw, tutuliin daw yung ating mga puso. Para daw ano? Ibig sabihin, aayusin. Nang ibig sabihin ng circumcise ang iyong puso ay aayusin, may tatanggalin, may aalisin sa puso mo para maibig mo siya ng buong puso. Ibig sabihin, yung pusong hindi umiibig sa Diyos, tatanggalin yon. Okay? Matitira lang yung pusong umiibig sa Diyos so that you can love God with all your heart and with all your soul that you may live. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung gusto mong humaba pa ang buhay mo, tumagal ka pa dito sa mundo, ibigin mo ng buong puso ang Diyos. Diba? So that you may love the Lord with all your heart and with all your soul that you may live. Kung gusto niyo mabuhay pa kayo ng mahaba at mabuhay kayo ng matagal dito sa mundo, mahalin mo ang Diyos. Bakit? Ang mga tao pong nagmamahal sa Diyos, ay ang mga taong yan ay napapakinabangan ng Diyos. Pero kung hindi ka na napapakinabangan ng Diyos, ano ang purpose ni Lord? Ba't papahabain ng Diyos ang iyong buhay dito sa mundo? Ay di kukuhanin ka na din lamang. Pero yung mga taong nagmamahal sa Diyos, ang mga taong yan ay nagiging asset ng Diyos dito sa mundo. Sila ang nagiging representative ng Diyos habang siya nabubuhay dito sa lupa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are God's representative. The person who has a transformed heart is God's representative. Hindi mo maire-represent si God ng ayos dito sa mundong ito if your heart is not transformed. Kasi ang makikita sa buhay mo, sa asal mo, sa attitude mo, parang hindi si Jesus. The way kang magsalita, the way kang mga tuwiran, the way kang kumilos, the way kang mamuhay, parang kang hindi nakakakilala sa Diyos. Ang problema, ang puso ay hindi pa naayos. Pero, the moment na matransform ang iyong puso, ang makikita sa iyo ay ang image ni Christ. Hindi na ikaw, kundi si Christ ang nabubuhay na sa iyo. That is the person na mayroon po circumcised heart. Now, ang paraan ng Diyos para ayusin ang puso natin ay tayo ay kanyang i-circumcise. Now, let's talk about the circumcision of the heart muna. What is circumcision of the heart? O ano daw yung pagtutuli ng puso? Sa Bible, meron hong dalawang nabanggit na uri ng puso. Yung natural at saka yung spiritual na pagdi-describe ng heart. So, sa Hebrew word, ay ginamit po yung salitang lev, E-E-V, or L-E-V. Ang ibig sabihin po ng lev
it represents our natural heart. So, yung natural heart, sa medically speaking, is a hollow muscular organ that pumps the blood. Kaya ang dugo natin, yan ay tumatakbo, umaandar, at nasusuplayan ang lahat ng part ng ating mga katawan ay dahil mayroong bumubombang puso. Pagka tumigil na ang pagpapump ng heart, ay hindi nadadali ang dugo at ikipatay ka na. So, lev represent our natural heart. So, hindi natin pag-uusapan yung natural heart kasi hindi naman ho ako doktor para pag-usapan natin kung ano ang problema ng inyong ng inyong mga puso. Okay? Pangalawa po ay yung tinatawag na cardia. Sa Greek word naman po yung cardia. Ang cardia ay hindi po ito tumutukoy sa natural, kundi ito tumutukoy sa center of our human life, character, and personality. So, cardia speaks about your personality. It speaks about who you are. Okay po? About your personality. Okay. Yan yung cardia, ay diyan yata galing yung cardiologist at saka yung mga cardiac arrest. Ay, yung palang pinagkuhanan doon. Pero sa Bible, pag yung Mark chapter 12 verse I think 30, yung love the Lord your God with all your heart. Ang heart doon na ginamit sa Greek word ay cardia. So ibig sabihin ay tinutukoy niya doon, yun pong center of human life, yung character, person, yung loob ng iyong puso, yung iyong feeling, yung pagmamahal sa Diyos. Now, si Abraham po, noong pong siya ay 90 years old, siya po ay kinausap ng Panginoon. Sa Genesis chapter 7 verse 1, sabi niya, Abraham, walk before me and be blameless. Sumunod ka sa akin at ingatan mo na ikaw ay hindi madungisan ang iyong sarili. Bakit sinabi ng Panginoon kay Abraham na walk before me and be blameless? Sapagkat si Abraham po, tinawag siya ng Diyos noong 75 years old. Sumunod siya sa Diyos. Pero yung kanyang pagsunod sa Diyos, sumusunod siya sa Diyos pero marami pa siyang ginagawang mga sideline. Nagsa-sideline pa siya ng kasalanan. Minsan naghihimagas pa rin siya ng kasalanan. Sumusunod siya sa Diyos, pinakabuntis siya ng katulong. Imagine, ang pangit ang testimony mo. Pagka followers of Christ ka, pero namumuhay ka naman sa immoralidad. Di ba? Hindi maganda. Noong pong siya ay 90 years old na, tinawag siya ng Diyos. Alam mo, pag tinawag tayo ng Diyos, may purpose siya sa atin. At bago niya tayo gamitin ng todo-todo, mightily and effectively, may aayusin muna ang Diyos sa atin. Sino dito ang gusto niya magamit ng Diyos? Maging blessing kayo sa ibang mga tao. So, bago ka magamit ng Diyos, ikaw muna ay aayusin o ikaw muna ay dapat ay maayos. So, sabi niya dun sa Genesis chapter 17 verse 1, Abraham, walk before me and be blameless. Kasi noon ng panahon ng yun, sumusunod si Abraham sa Diyos, pero dami siyang nagiging kaaway. May mga hindi siya nakakasundo. Diba? Daming kagalit. Ang hirap kang mag-testify about the love of God, pero kung ikaw naman yung unang-unang nakikipag-away. Kaya sabi niya, Abraham, walk before me and be blameless. Bakit? Sapagat mayroong gustong gawin si Lord na dakilang bagay sa kanya. The Lord want to bless him abundantly. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto din ng Diyos na ikay pagpalain ng todo-todo, sobra-sobra. Pero bago niya ibigay ang matinding pagpapala, dapat ay may ayusin ka muna. Ano ang sabi ng sige, sabi po ng Genesis chapter 17, verse 6 hanggang 8. Sinabi ng Lord doon ang kanyang reason, paparamihin ang kanya daw pong lahi at magtatatag daw po ng mga bansa at magiging hari ang iba daw po sa kanila at tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako doon sa kanyang salin lahi. At sabi doon sa verse 8, ay ibibigay daw po niya yung Kanaan, magiging kanila. Ito yung tinitirahan nila ngayon na lugar. Yan po yung place na pinangako sa bansang Israel. Pero mayroon pong kondisyon bago po sila makarating sa lugar na ipiprepare ng Lord para sa kanila at bago si Abraham makaranas ng great abundance
At saka yung pagpapalang matindi ng Lord. Yan. Kailangan i-circumcise ang ating mga mic. Yan. Okay, so kailangan ka munang ma-circumcise. Sabi ng Panginoon. Yan, ibibigay. Pero sabi ng verse 9, sabi sa verse 9, and God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your offspring, you throughout their generation to generation. This is my sign of the covenant. Ikaw ay tutuliin. Ikaw ay magpapa-circumcise. Ikaw at ang mga inapo mo. Alam mo, sa totoo lang, yung kay Abraham, yung walk before me and be blameless, medyo madali-dali pa yun eh. Pero yung magpapa-circumcise si Abraham, medyo mahirap yata yun. At saka masakit yun. At saka ang isa pa, matanda na si Abraham, makunat na ang balat. Naalala ko yung si Bishop dati na nagpa-medical mission dyan sa, ano ba yung lugar niya, Bishop? Sa Istanza. Si Ate Cristian, siyang magtutuloy doon. Yun. Ngayon, may pumila, 17 years old. Nung nakasalang na yung gunting, hindi tumalab. sa kunat na ho ng balat ng tinuli. Alam nyo, tumatawa tayo, minsan, pagka ho tayo ay matagal na sa church, at ipinapangaral sa atin ang salita ng Diyos, parang nagbabounce na sa atin ang Lord, hindi na tumatalab sa atin ang salita ng Diyos, parang makunat na tayo. Kahit anong preaching ang marinig natin, hindi na tayo nababago. Siya. Tayo ay makunat na. Pag tayo hindi na naiiyak sa preaching, sa mensahe, sa worship, baka kumukunat na tayo. Kaya dapat, we need to undergo circumcision of the heart. Ngayon, tingnan niyo sabi sa verse 11. Tingnan niyo ang verse 11. You are to undergo circumcision and it will become a sign of the covenant between me and you. So, ang circumcision, we are talking about natural circumcision pa muna, ha? Wala pa tayo sa spiritual circumcision. We are just talking about natural circumcision. Paano ito nagsimula? Pastor, bakit ba yung patituli, ipinag-usapan pa sa Bible? Sana inedit na lang yan. Kasi, parang hindi yata magandang pag-usapan sa Bible. Alam niyo po, sa totoo lang ganito yan. Sa paglipas po ng panahon, ang mga words, naiiba. Sa tagal ng panahong lumipas, naiiba ang mga salita at naiiba din ang meaning. Katulad halimbawa po noong araw, mga 80s, 90s, pagka napag-usapan ho yung tablet, tahinging tablet, ay ang ibibigay sa iyo ay biogesic o medical o biogesic. Yun ho ang ibig sabihin ng tablet. Yun lang namin ang alam nun eh. Pag sinabing tablet, ay inom pa ng gamot. Noon, ngayon, pag pinag-usapan ho yung tablet, ano na ang nasa isip ng mga Gen Z? Gadget, di ba? iPad, yan ang tablet ngayon. Noon, pag sinabi talagang wall, idikit mo nga rin sa iyong wall, yun yung dingding. No? Ngayon, pag ang wall, wall, yung page ng iyong Facebook, ang wall, ay dumani ka sa wall ko. Yung picture mo, dumaan sa wall ko. So, iba na yung wall ngayon, na iba na ang meaning. Noong araw, pag pinag-usapan po yung salitahong mouse, ay ang naiisip natin yung mga daga na nasa ilalim ng inyong kama na kumakain ng punda sa inyong unan, yung mouse. Ngayon, pag binabanggit yung salitang mouse, iba na, pahiram nga ng mouse. Akin na nga yung mouse. Hindi na yung pinag-uusapan yung yung kumakain ng punda ninyo at saka unan. Ang pinag-uusapan na yung accessories ng computer. Yun yung mouse. Alam niyo po, in our days, pag pinag-usapan yung salitang tuli, minsan nakakatawa. Minsan parang bastos. Kasi ang nasa isip ng mga tao, pag pinag-usapan yung circumcision ay sex ang nasa isip ng mga tao, about sex. Pero, during the time of Abraham, hindi sex ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay God's covenant. So, yung circumcision, iyan ho ay palatandaan ng covenant ng Diyos
kay Abraham. Circumcision is the sign of the covenant. Kasi pag sinesircumcise ang isang tao ay mayroong tinatanggal sa kanya. Merong bahagi ng skin, foreskin na inaalis po sa kanya. And yan daw ho ay magiging palatandaan na pagka ikaw ay circumcised, you are entitled to God's promises to Abraham. Ikaw ay tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos kay Abraham. Pero bago ka maging tagapagmana ng Diyos sa pangako ng Diyos kay Abraham, dapat tuli, ikaw muna ay dapat matuli. Pag hindi ka circumcised, ay sorry, hindi ka kasali. Ikaw ay outcast, hindi ka pwedeng tumanggap doon sa pagpapala na pinangako ng Diyos kay Abraham. So, yan po ay pinractice yan hanggang sa panahon po ni Moses, sa Leviticus chapter 12 verse 3, na ang mga bata daw po, pagka 8 days old ay dapat ay tutuliin. You know, the meaning of 8 sa Bible is new beginning. Ibig sabihin ay this will become a new beginning. Pagka ikaw ay nagpa-circumcise, ay this will become a new beginning for you. Now, even si Jesus, mga kapatid, Jesus underwent the circumcision, natural circumcision. Kaya nga sabi ni Jesus, ako ay pumunta dito para hindi ikaw ay pawalang bisa ang mga kautusan. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 17, kundi para gawin ito at tuparin kung ano nakasulat dito. Kaya doon sa Lucas chapter 2 verse 21, nung 8-day-old si Jesus, siya din po ay nagpa-circumcise kasi para gawin niya kung ano yung mga hinihingi ng kautusan. Ginawa niya lahat yon hanggang sa matago siya sa krus. Lahat ng mga nakasulat sa kasulatan, pinulpil lahat yon ni Jesus. At nung siya po ay nakapako na sa krus, bago siya nalagutan ng hininga, ang sabi niya, it is finished. It means mission accomplished. Ngayon, ang ibig sabihin nun, hindi na kailangan ng ritual para sa kaligtasan. Hindi na kailangan mag-aalay ka pa ng mga hayop, ng mga baka, ng mga tupa, para ikaw maligtas. At yung pong mga ginagawang mga rituals, mga ceremonies noon, ay phase out na siya. Obsolete na. Dahil, tinapos na lahat yun ni Jesus, pinulpil na, kaya, kumbaga sa laro, tapos na. Na-reach mo na yung finish line ng laro, ng games, tapos na. End na yung game. Ngayon, God established a new covenant between God and man through our Lord Jesus Christ. Nag-establish si Lord. Kaya sabi po doon doon sa Colossians chapter 2 verse 17, these are just a shadow of the things that were to come, and the reality, however, is found in Christ. So lahat pala yung pinakikita sa Old Testament is just a symbol. Yung pagtutuli is just a symbol ng paparating na pagsasalarawan ng espiritual na bagay na darating. Yung pag-aalay ng mga panganay na hayop na walang kapintasan, yun pala ay simbolo lamang na tumutukoy lahat yon sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesus o gagawin ng Panginoong Hesus. Kaya sabi po sa Colossians chapter 2 verse 17, these are the shadows, anino lang pala yun, ng mga bagay na darating. At ang kaganapan, ang fulfillment, ang katotohanan nito ay na kay Kristo. So, pagdating po kay Christ, si Lord ay nakipag-covenant sa tao sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, pagdating kay Jesus Christ, hindi na ang pinag-uusapan ay yung natural na pagtutuli, kundi yung spiritual circumcision na. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 6, basahin po natin yon. Sa mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus, hindi na mahalaga ang isang tao ay tuli o hindi. Sabi nung isa, buti na lang, Pastor, takot pa naman ako sa labaha, sa gunting. Buti na lang, at may Galatians chapter 5 verse 6. Sabi po doon ay, ang mahalaga daw po ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, noong Old Testament is a big issue. Pag hindi ka circumcised, ay isang big issue. Ikaw ay hindi ka kasali sa descendant ni Abraham if you are not circumcised. Pero pagdating kay Christ, ang mahalaga na ay hindi na yung natural circumcision but spiritual circumcision. Basahin po natin yung next verse sa Romans. Sabi po ito,
Romans chapter 2 verse 25 and 29 para maintindihan natin. Mahalaga lamang daw ang pagiging tuli. Kailan? Kung tumutupad ka sa kautusan. Pero kung hindi ka daw naman tumutupad sa kautusan, anong sabi? Para ka namang hindi tuli. Alam mo, pag ikaw, sinasabi mong Kristiyano ka, pero namumuhay ka pa sa kasalanan, ay para ka namang hindi tuli. Parang yun ang gustong sabihin, para hindi tuli. So, ibig sabihin, nagiging valuable lang yung pagiging circumcised ng isa daw tao, sa mga Hudyo yan, sa mga Hudyo, kung sinusunod niya ang utos ng Diyos. Pero kahit tuli ka daw sa mga Hudyo, pero sinusuway mo naman ang salita ng Diyos, ay para ka namang hindi tuli. Diga? Basahin pa natin yung next verse. Ang sabi doon, kung hindi tuli, o kung ang daw hindi matuli, ay gumagawa ng batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kita nyo? Yun daw hindi tuli, ay sumunod sa kautusan, ay di ba siya pwedeng tawaging circumcised? Kaya ikaw na Hudyo, na nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan, bagaman at hindi sila tuli. Kasi may dalawa kasing tao noon Yung mga Hudyo, sila yung mga circumcised. Yun naman mga Gentile, sila yung hindi circumcised. Bakit circumcised sa mga Hudyo? Kasi may covenant ang Diyos sa kanila. Bakit ang mga Gentile ay hindi sila nag-circumcise physically? Kasi hindi naman nakipag-covenant ang Diyos sa kanila. Ang tawag sa kanila, they are unbelievers. Hindi sila believer ni God. Ibang Diyos ang kanilang sinasamba. So yung mga circumcised, sumasamba sila sa tunay na Diyos. So kung hindi ka sumasamba sa tunay na Diyos, ibig sabihin, hindi ka circumcised. Yun ang ibig sabihin noon. Okay, basahin natin yung verse 28. Ang sabi doon, sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang mga tao daw pong nabago ang puso, kalooban ay sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri daw po nila ay buhat sa Diyos at hindi sa tao. Now, dyan sa binasa ko po sa inyo, ay meron pong dalawang klase ng Hudyo. Yung spiritual Jews at natural Jews. Buko Jews, pineapple Jews. Ay, hindi nakasali yun. Di ba? Dalawang klase ng pagiging Hudyo. Mapapansin nyo ba, si Abraham, nung siya'y kinausap ng Diyos, tumingin ka sa langit, maraming mga bituin, mabibilang mo ba yan? Hindi daw mabibilang. Ganyan kadami. Lahi mo na magiging lahi, magiging inak. At tumingin ka sa buhangin, sa karagatan. Mabibilang mo ba ang mga mga buhangin? Hindi. Ganyan kadami ang magiging anak at apo mo. Anong ibig sabihin nun? God show, ito ay dual posterity. Ang ibig sabihin, pagsasalarawan ng dalawang pagpapahayag sa dalawang bagay. Yung pong mga stars na nakikita ni Abraham, yan ho ay nagre-represent sa spiritual sons and daughters of Abraham. Yun naman pong buhangin sa dagat, sa dalampasigan, ang tawag naman dyan mga natural descendants o mga natural na mga lahi ni Abraham. Sino yung mga natural na lahi ni Abraham? Yung mga Israelita, yung mga Hudyo. Sino yung spiritual? The church who believe our Jesus Christ. So, we belong to the descendants of Abraham. Paano hindi mo tayo Hudyo? Kahit pa tayo ay magpasuri ng dugo, wala tayong dugong Hudyo. Bombay siguro meron. Pero Hudyo, wala tayong dugong Hudyo. Pero ba't sabi, tayo ay spiritual na Jew? Kasi you are connected to Christ. Di ka sabi, nagiging Hudyo daw ang isang tao, hindi dahil tinuli. Kaya pala, pag ikaw ay tinuli, tatawagin ka, ikaw ay Hudyo kasi ikaw ay tinuli. Pero pag hindi ka tinuli, hindi ka Hudyo. Ngayon, sabi diyan, hindi daw nagiging Hudyo ang isang tao dahil tinuli lang sa physical. Nagiging Hudyo ang isang tao kung sumunod siya sa salita ng Diyos. Tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. So, ikaw ay spiritual Jew. Ngayon, pag ikaw ay spiritual Jew, ibig sabihin, ikaw ay kabilang sa mga tatanggap ng mga ipinangako ng Diyos para kay Abraham. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, we must undergo spiritual circumcision if we want to be connected with Christ. Gusto mo bang maging connected ka kay Christ? You must undergo spiritual circumcision, and that is circumcision of the heart. Basahin po natin ang Colossians chapter 2,
verse 11 and 13. Basahin natin. When you come to Christ, you were circumcised. Ano, pastor, bago ko nakilala si Lord, tinuli na ako sa doon sa bukid, sa may tabing ilaw nung summer. You are talking natural circumcision. Hindi 'yon. Ang pinag-uusapan na natin ngayon ay spiritual. Tapos na tayo doon sa natural. Na kaya pala nagkaroon ng circumcision, that is a sign of the covenant. Ngayon, pagdating ni Kristo, may tinatawag na circumcision. And not talking about physical, but spiritual. At yun ay yung tinatawag na circumcision of the heart. Sabi dyan, when you came to Christ, you were circumcised, but not by physical procedure. Nakagaya ng ginagawa sa Villaflor, sa Nazareth, saka yung Operation Tuli. Iba yon, hindi yon. Christ performed spiritual circumcision by what? By cutting away of your sinful nature. Ibig sabihin, kapag ikaw sinasabi mong born again ka, pero nagmumura ka pa rin, nagsisinungaling ka at gumagawa ka ng hindi nakakalugod sa Diyos, hindi ka pa talaga circumcised. Nakuha po ba ninyo? Pero, nung tinanggap mo si Jesus, na bago ka na, tinanggal mo na ang pagmumura, hindi ka nang dadaya na ng iyong kapwa, ikaw ay nagpatawad na, congratulations! Ikaw ay na-undergo na ng circumcision of the heart. Ibig sabihin, na-circumcise na ang iyong puso. Bakit? Kasi nabago ka na, hindi ka na kagaya ng dati, wala ka ng bisyo, lumalakad ka na sa kalooban ng Diyos. Amen? Yan. Now, kung sabi doon, for you were buried with Christ when you were baptized. Ano po ba ang ibig sabihin ng baptism? Baptism is a symbol of repentance. Ngayon, kung sa panahon ni Abraham, nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham at ang katibayan na si Abraham ay may covenant kay Lord ay anong katibayan? Dapat ay tinuli. Pero pagdating kay Christ, ang palatandaan na ikaw ay may kaugnayan kay Christ, you must be baptized. Kaya pala, repent and be baptized. Kasi yun yung sign, madali na, no? Kay Christ. Ilulublob ka lang sa tubig, yung kay Abraham, masakit yun. Pero ang totoo, hindi mas masakit yung spiritual circumcision. Bakit? Kasi tatanggalin mo yung masasama mong ugali, alisin mo ang iyong bisyo, akala mo yung ilulublob ka lang sa tubig. Hindi. Yun itapos na yun. Pag sinurrender mo na ang lahat ng bagay sa iyong buhay, yung masasama mong ugali, yung pagsisinungaling, sisurrender mo yung mga tinatago mong kasalanan. Kasi ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Masakit yun. Hindi madali. Pero, if you want to be connected with Christ, you must undergo circumcision of the heart. So, sino dito ang gustong magpa-circumcise kay Lord? So, hindi na po yung natural ang pinag-uusapan ngayon dito. Hindi na yun ang masyadong issue ngayon dito. God is more interested on what is happening in the inside, not in the outside. Sa Jeremiah chapter 9 verse 25, basahin niyo to. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahon na parurusahan ko ang lahat ng tinuli. Ito yung mga taong nakipag-covenant sa Diyos, nagpatuloy nga, pero hindi naman sinunod ang kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon, darating araw, parurusahan ko yung mga tinuli sa lawad. Pero ano? Ang puso ay hindi nababago. So sa Diyos, hindi na issue kung tuloy ka sa physical o hindi. Sa Diyos, ang importante na ay kung ano yung nangyari sa iyong puso. Kung nabago ang iyong puso. Sabi nung iba, buti na lang may new covenant. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 19. Hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuloy o hindi. Ba't pinapaliwanag ni Paul yan? Kasi noong araw, laging mayroong debate ang mga Hudyo. Na kung gusto niya talagang maging isang tunay na believer, dapat kayong lahat ng mga hintil, yung mga hintil, ang sasabi, ay dapat kayong lahat ay magpatuloy kayo. Yun yun. Kaya pag hindi kayo nagtulay siya, hindi pa kayo born again. Yun ang kanilang requirements para maging kabilang sila sa pamilya ng Diyos. Eh, syempre, hindi naman sanay ang mga Gentiles sa mga ganun.
Mga Hodyo, normal na lang sa kanila. Sa kanila hindi. Nagkaroon ho ng debate dyan. Tapos ipinaliwanag ni Paul na hindi mahalaga kung isang daw pong tao ay tuli o hindi. Subalit, mahalaga ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Now, for clarification, hindi po bawal ang magpa-circumcise. Kailangan pa rin nating magpa-circumcise yung mga batang maliliit for hygienic purposes. But, it is not a requirement for our salvation. Kasi, during their time, kaya yan nabanggit ni Paul, kasi nagkaroon ng issue. Akala nila, pag ikaw ay followers ni Christ, kailangan pa rin ikaw ay magpapa-circumcise sa yung kagayang ginawa ni Abraham. Pag hindi ka nagpa-circumcise, hindi ka masesave. Pero wala na nga kinalaman yung natural na yon kasi tinapos na nga ni Jesus. Ang pinag-uusapan na ngayon ng circumcision, yung pag-aayos na ng puso, ng sarili sa harapan ng Diyos. Ako haponin niyo po, mga kapatid. So, ngayon, kung nasa sayo na yun, kung magpapatuloy ka sa summer o hindi, labas na ako doon. Kung gusto mo naman maging calling verse, Pastor, panghahawakan ko na po yung 1 Corinthians 7:19. Nasa sayo, labas na ako doon, Ang pinag-uusapan natin, hindi bawal, Kailangan pa rin yan for hygienic purposes but not requirement for our salvation. Sa salvation, ang kailangan ay mabago ang iyong puso. Tanggapin mo si Lord sa iyong puso, sa iyong buhay. Okay po? Now, how circumcision of the heart is important. Kano ba kahalaga ang circumcision of the heart sa ating buhay? Sa iyong pag-aaral, sa iyong career, sa iyong ministry, habang nabubuhay ka dito sa mundo, kung ano mga ginagawa mo sa buhay, if you want to obey God sa iyong buhay, you need to undergo circumcision of the heart. Kung gusto mong masunod ang kalooban ng Diyos at magawa kung ano ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo, number 1, you need to undergo circumcision of the heart. If you want to become obedient followers of Christ, you must undergo circumcision of the heart. Hindi tunay na followers ni Jesus ang isang taong palamura, ang isang taong mahilig makipag-away, makipagbardagulan sa Facebook. Followers ka din ni Christ, pero mukhang hindi ka pa circumcised. Ang mga taong circumcised na ang puso, hindi na sila yung laging inuunawa. Sila na yung umuunawa sa mga tao. Ibig sabihin, ang na-circumcise ang puso, ikaw ay nag-matured na. Dati nung tampuhin ka, dahil nung lagi ka kaunting bagay lang, galit ka na agad. Pag gayon, you need to undergo circumcision of the heart. May aayusin pa sa iyong puso. Ba't ka dali mong magalit? Pero, ako, dali ko magalit. Talagang pag nagalit ako, halatang galit. Pero yung mga taong may circumcised ng heart, meron na silang self-control. Hindi na sila driven by their emotion. Kasi hindi na laging nangingibabaw ang emosyon sa kanila. Sa kanila po ay lumalawak na ang mga pangunawa nila. So, to become an obedient followers of Christ, you must undergo circumcision of the heart. Deuteronomy chapter 10, verse 16. Ang sabi po doon, circumcise your hearts therefore and do not stiff-neck. Na-stiff-neck na ba kayo? Yung, wag mong, ibig sabihin, masuwayin. Huwag kang masuwayin. And no longer, any longer. Ibig sabihin, huwag na tayo magiging masuwayin. So, yan po ang una. Pangalawa, if you want to become more closer to God, your relationship to become more closer to the Lord, you must undergo spiritual circumcision. Ano ga ang ibig sabihin ng spiritual circumcision? Yung meron kang tatanggalin, iwawaksi at aalisin sa iyong buhay, sa iyong puso. Kung sa natural circumcision ay mayroong balat na tinatanggal, gayon din naman sa circumcision of the heart ay mayroong tinatanggal. Anong tinatanggal? Yung kasalanan, yung masamang motibo, yun ang tinatanggal. That is spiritual or circumcision of the heart. Ang sabi po sa aklat ng Jeremiah chapter 4 verse
4. Basahin natin sabay-sabay. Circumcise yourselves to the Lord. Circumcise your hearts, you people of Judah and inhabitants of Jerusalem, or my wrath will flare up and burn like fire because of the evil you have done. Burn with no one to quench. So, ibig sabihin, kapag hindi ka nagpa-circumcise ng puso, pag hindi ka nagpa-circumcise ng puso, hindi blessing ang dadaloy sa iyo. Judgment. Judgment po yun. Pero, doon sa mga na-circumcise ang puso, wala kang dapat ikatakot. Dahil walang judgment na dadating sa iyo, kundi pagpapala ng Diyos. Yung sabi magkaiba ho yung pagpapala at saka pagpapalo. Pag masunurin ka, pagpapala. Pag masuwayin ka, pagpapalo. Yun. Yung iba kumakanta, pagpapala. Pag backslider ka, iba, pagpapalo. So, ang panghuli, mga kapatid, ito. If you want to be used mightily by God, you must undergo circumcision of the heart. Gusto niyo po bang magamit sa paglilid ng maraming mga tao sa Panginoon? Pero kung ating ugali, marami pang mga magagaspang na ugali sa ating buhay, matitisod yung mga taong aakayin natin. Imagine mo, na may inakay kang mga tao, tapos mamaya bigla kang nagalit. May ma-open yung mga inakay mo sa iyo. So, ang mangyari, malalaga silang lahat. Sayang naman yung mga inakay mo. Pinaghirapan mong akayin kay Lord, tapos natisod lang sa iyong magaspang na pag-ugali. So, if you want to be used mightily by God, you must undergo the circumcision of the heart. Lahat tayo ay may ugaling hindi maganda. Maraming mga ugaling mga sinircumcise na Lord sa aking buhay. And even to this very moment, marami pa akong mga ipinasisircumcise na mga bagay sa buhay ko sa Panginoon. Bakit po? Kasi habang sinesircumcise mo, nang sinesircumcise ang iyong puso sa Panginoon, palaki ng palaki at palawak ng palawak yung mga ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Amen? So if you want to be used mightily by God, you must undergo circumcision of the heart. One time, si Peter po, nung siya po ay mag-preach ng gospel sa Jerusalem, sabi po doon sa Acts chapter 2, verse 37 and 39, when the people heard this, they were cut to the heart. Grabe! Nahiwa ang kanilang mga puso. Sino ito yung pagka kayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, tapos minsan natatamaan kayo, parang nasasaktan kayo. Ouch! Pinatamaan ako ni Pastor. Actually, wala akong alam sa inyong buhay. Sa pinagdaanan ninyo, sa mga wala akong alam doon. Sabi ng Bible sa Hebrew chapter 4 verse 12 and 13, the Word of God is like a double-edged sword. Yan daw po yung nakakasiyasat ng iniisip at binabalak ng tao. Ibig sabihin, gagawin mo pa lang, babalakin mo pa lang, kapag ang salita ng Diyos ay ipinahayag, yun ay tatamaan yun. Kahit sa pinakamalalim na lihim mo sa sarili mo, sa puso mo na ikaw na nakakalam, tatamaan yun because the Word of God is like a double-edged sword. At yun ay mahihiwa. Masakit, minsan masakit. Pero, if you are willing to undergo spiritual circumcision or circumcision of the heart, babaguhin, yung merong mababago sa'yo. Kasi, ipakita mo yung kasi may dalawang klase po ng tao. Puso ng tao. Yung isa ay repentant at saka yung unrepentant. Sa New King James Version, doon sa Acts chapter 7, verse 54, nag-preach din sa Acts chapter 7, verse 54, nag-preach si Esteban. Same gospel about the resurrection and about the redemption na ginawa ni Jesus doon sa Acts chapter 7, verse 54. Ang nakalagay doon, when they hear these things, they were cut to the heart and gnashed at him with their teeth and picked a stone at binato si now, when they hear this, they were cut to the heart and they gnashed on him with their teeth. Parang natamaan ka ng salita ng Diyos. Sa mga nabibig ng pastor na yun, pinapatamaan ako. Hindi ako mag-o-offering. Yung gano'n, Yung tinamaan ka, ang naging response mo, instead na ikaw ay
Baguhin mo yung mga nahit na ego o nahit na mga kasalanan sa puso mo instead na surrender mo yung kay Lord. Ang ginawa mo, nagalit ka doon sa nangangaral, sa nagpipreach. Samantalang ginamit lang naman ng Diyos yun, ang kanyang bibig, para ipahayag kung ano yung laman na nasa sa loob ng iyong puso. Alin ka sa dalawa? Yung merong, ang tawag dyan ay unrepentant heart. Yun namang isa, ito yon. Ito. Yung mga yan, hindi handang patuli. Hindi handang magpa-circumcise. Doon sa Acts chapter 2, verse 38 and 39, when they hear these things, they were cut to the heart. Kita nyo, nakat din ang heart. Pero iba yung response nila. Brothers, what shall we do? Anong gagawin namin, brothers? Sabi kay Peter at sa mga apostles, anong gagawin namin? Kita nyo? Gusto namin magbago. Gusto namin maayos ang aming buhay. Magkaiba. So, kay Stephen, ayaw nilang mababago. Ayaw nila paayos ang buhay nila. Kaya judgment ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero sa mga taong ito, listen, basahin nyo yan. They were cut to the heart and said to Peter and other apostles, brothers, what shall we do? Sabi ng verse 38, Peter replied, repent and be baptized. Kita ninyo? Yun ang circumcision of the heart. Baptism is a sign of repentance. Hindi lang yan yung winisigang ka ng tubig, kundi ikaw ay nagpapahayag ng yung kasalanan ay yung itinatakwil at inililibing mo. Okay? So, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Okay? Now, there are 3 major blessings that you will receive kapag ka ikaw ay nagpa-circumcise ka ng puso o ikaw ay nag-repent. Pag sinabing nagpa-circumcise ng puso, ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan. Are you following me? Ito ang 3 major blessing. Handa na kayo? Number 1, you will receive God's forgiveness. Diba? You will receive God's forgiveness. Diba sabi doon, repent and be baptized for every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. So, you will receive God's forgiveness. Pangalawa, you will receive the power of the Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ay ibibigay sa iyo, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Are you ready to receive the gift of the Holy Spirit? You will receive gift of vision, gift of discernment, gift of healing, deliverance, miracle, ibibigay sa iyo ng Lord yun. Pero dapat, circumcise muna ang iyong puso. So, are you ready to receive the gift of the Holy Spirit? Ang tanong willing ka bang magpa-circumcise ng iyong puso? Then the gift of the Holy Spirit is not for you if you are not willing to surrender your life. At ang pangatlo, ito, you will receive God's promises. Ang sabi po sa verse 39, the promises is for you and your children and for all who are afar off, for all whom the Lord God will call. Kaya, para kanino ang forgiveness, para kanino ang infilling ng Holy Spirit, at para kanino ang mga pangako ng Diyos, para doon sa mga taong may circumcised heart. Now, ang tanong ay ito, are you willing to let God to circumcise your heart? Handa ka ba na pabayaan mo si Lord i-circumcise yung iyong puso? Hindi ko alam kung anong nasa sa puso mo ngayon. Pero the moment you allow Him to circumcise your heart, immediately, you will receive God's forgiveness, infilling of the Holy Spirit, and the promises of God will manifest to your life. Are you ready to be circumcised by God? Are you ready? Amen. Paano? Lahat po tayo. Kasama ako dyan. Lahat tayo ay kailangan ma-circumcise ang ating puso. If you want to go the extra mile this year, 2026, you must undergo circumcision of the heart. Kung ikaw ay matampuhin pa, magagalitin pa, naninira ka pa ng iyong kapwa, you must undergo circumcision of the heart. Kung hirap ka pa ding magpatawad ngayon, mag-release ng forgiveness sa mga tao, you must undergo circumcision of the heart. Kung ikaw ay nagmumura pa din, marami ka pang bisyo,
Pag ikinokorek ka, lagi mong, instead na ikaw tanggapin mo ang iyong correction, ay ikaw naghahanap ka din ng ibabato doon sa nag-correct sa iyo. Ang mga Pilipino, ganyan. Pag ikinorek mo, hindi tatanggapin yung correction, hahanap ng pagkakamali nung nagko-correct sa kanya. At ibabato doon. Ang tawag doon, unrepentant. Yan. Kaya, sa oras na ito, mga kapatid, hindi tayo kabilang sa mga taong mayroong uncircumcised heart. Doon tayo kabilang sa mga taong willing to be circumcised by God. So lahat po ng gustong magpa-circumcise ng puso sa Diyos, let's arise and ask Him to give us a new heart. Father, we are here. Hindi lang para sambahin ka. We are here hindi lang para humingi ng blessing sa iyo. We are here para magpabago ng aming mga buhay. Panginoon, yes, marami ho tayong mga New Year's resolution. Palagay ko, bawat isa atin ay may mga New Year's resolution. Alam niyo po, New Year's resolution is very difficult to fulfill if we don't have a circumcised heart. Para mangyari yung mga New Year's resolution natin, kailangan ng circumcised heart. At ang gagawa noon ay hindi tayo kundi si Lord. Si Lord ang nagsi-circumcise. Ang sabi ng Bible sa Exodus chapter 30 verse 6, God will circumcise your heart. Si Lord ang nagsi-circumcise. Tayo lumalapit. Tayo ay nagbibigay ng pahintulot. Kung pahihintulutan mo si Lord na i-circumcise ka, isi-circumcise ka niya. Ibig sabihin na magpapacircumcise ay magpapabago ng sarili, ng puso, ng ugali, ng buhay sa Diyos. O kung gusto mong malayo pa ang iyong marating, if you want to go the extra mile, ask God, kahit masakit ang magpa-circumcise. Akala nung iba'y masakit ang magpa-circumcise sa physical, mas masakit po yung circumcision of the heart. Kasi meron kang mga i-give up sa iyong sarili, pero huwag kang matakot. Kung meron kang isusuko, papalitan ng Diyos ng mas dakila, mas matindi, kaysa doon sa mga bagay na isinuko mo sa Kanya. Huwag mong panghinayangan yung mga bagay na isusuko mo sa Diyos. Kasi kayang palitan ng Diyos ng higit pa. Higit na mas maganda at dakila kaysa doon sa mga bagay na isinuko mo sa Kanya na hindi makakabuti para sa iyo. Abba Father, we are here today. We are asking for your mercy. We are allowing you, God, to circumcise our heart. Gusto po naming makalayo pa kami. Gusto po naming marating yung mga lugar na gusto mong puntahan namin. Lord, today we are willing to be circumcised by you. Change our heart. Give us a new heart. Sinusurrender po namin ang mga masasama naming ugali, mga masasakit naming mga salita na nabibitawan sa aming mga kapwa. Sometimes, sarili lang namin ang aming naiisip palagi. Hindi namin naiisip yung mga salita na binibitawan namin na nakaka-open pala sa ibang mga tao. Please forgive us. Give us a new heart. Sanctify our heart. Gusto namin mabago pa kami para makita ka sa aming buhay. Hindi yung sarili namin ang nakikita, kundi yung imahe ni Christ ang makikita sa buhay namin, sa mga buhay namin. Thank you so much, Jesus, for your loving kindness and for your love. Pwede ba ilagay po natin ang ating kamay sa ating puso? Manalangin tayo sa oras na ito, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon para ako ay magbago at maisaayos at maitama ang aking buhay. Panginoon, sinusuko ko po ang lahat ng hindi kaaya-aya sa aking puso, sa aking isip, sa aking mga pag-uugali. Circumcise my heart, Lord, at mangyari ang iyong kalooban sa aking buhay. Ngayon, Lord, hinihiling ko na maghari ka sa puso ko. Kumilos ka sa aking buhay at makita ng mga tao sa aking paligid na ako'y may nababago sa akin. Ako'y nagmamature. Ako, Panginoon, ay nag-grow. Ako
puso ay nag-i-improve. Salamat, O God, for the circumcision of the heart. Maraming salamat. To you alone the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen and amen. Father, bless your people today. I am declaring we have a circumcised heart today. Aalis kami ditong may panibagong puso at aalis kami, Panginoon o Lord, na dala-dala ang panibagong pag-asa. Dahil kung mayroong bagong puso, may bagong bagay na mangyayari sa buhay namin sa taong ito. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin.